dumating sa punto na yung magulang ko, bakit daw hindi ako nagpo-provide. Ang daming mga tao na iniisip mag-business. But the thing is, hindi lahat ng tao ay tailored para mag-business. Alright, welcome to another episode of AD&D Talks. Ako si Architect Danny and today marami na naman tayong matututunan with our guest speaker. Actually, yung guest speaker na to marahil nakikita nyo siya sa social media o kaya napanood nyo na rin siya sa TikTok kasi nag-explain siya about real estate at anong pwedeng gawin nyo sa lote nyo. So, without further ado, gusto ko introduce sa inyo ang aking mabuting kaibigan, ang guest speaker today, Mr. Jeric Arboleda. Formal pala dito, Mare. Welcome, sir. Formal ako. Simpleng tao lang naman ako dito pag sa mga podcast or sa mga videos eh. Pag kung makikita mo din yung mga videos ko, usually ganun lang eh. Parang raw. Kung unfiltered, ganyan. Kasi parang yung mga gusto kong sabihin, ang hirap kaya nung may contents ka na hindi tumatagos dun sa iba, di ba? Yeah. And doon din naman tayo. Ang inaasikaso ko din kasi ngayon, bro, raw lots. So, Okay. baka masyado kasing broad yung terms na real estate. Pero, ang pinaka-forte ko ngayon, yung ginagawa ko is tungkol sa mga raw lots. Okay. Yeah. Ano ba usually yung ginagawa sa raw lots? Depende kasi eh. Pero isa sa mga napansin ko sa industry natin ay ang daming mayroong lote na hindi ginagamit. Totoo yan. Especially mga OFWs, ganyan. Maybe people who have really great careers, nakakabili sila ng mga property, madalas pa dun sa mga property na binibili nila, tinetengga lang nila. Yeah. Diba? Kaya bilang architect, for sure, yung mga ginagawa mong lote, hindi naman yan yung tipong binili the moment na papagawa ng building, diba? Diba, usually binili nila yan kasi may mortgage sila, Yeah. tapos antayin mo na nila mabayaran yon until such time na pwede nang patayuan ng building, diba? Yeah. So, usually, yun din yung naging forte ko. So, ba't ganito? Okay lang, introduce ko sarili ko. Sige, no problem. So, I'm Jeric Arboleda, and right now, ang ginagawa ko talaga is tungkol sa mga raw lots in terms of real estate property. And isa sa mga napansin ko, hindi gumagawa yung mga tao pala na nag-handle nito ng mga contents. Okay. Kasi, anihin nila. Yeah. Bro, so for the past years, right now, I have at least 100,000 followers sa Facebook, Wow. 50,000 followers sa TikTok. I know this is hindi to masyadong madami, pero for me, mas quality tong ganitong klaseng following kasi nakikita ko na yung mga contents ko ay yun talaga yung mga taong gusto kong i-attract. Okay. Ngayon, for a whole year, hindi ako nag-create ng content. Bakit? Anong year yan? As in itong 2024, Okay. almost until itong April. As in yun, ito nga yung first content ko for the last year. Ang tagal na. Kasi, yung real estate na ginagawa ko, bro, hindi naman niya kailangan yung social media presence. And yung reason ko ba't ko sinimulan to before ay gusto ko lang din talaga i-inform yung ibang mga tao. Pero, hindi din siya ganun kalaking reason para ipagpatuloy ko siya na ma-stress pa ako, Yeah. peaceful yung gusto ko sa buhay ko, ganyan. So, yun yung pinagagawa ko lately. And, again, in terms of these raw lots, for the past year din, ang daming nangyari in terms of my rental properties. Again, walang nakatayo dun sa property, dun sa lote. Lote Yeah. lang talaga siya. And right now, I'm earning a lot of passive income dahil dun. Okay. And usually, ang hindi nakikita ng tao, posible siya yun. Bakit nga ba? Ano bang connotation? Pag tingin nila lote lang yan. Oo nga. Kasi, ang unang-unang laging, or ang madalas na naiisip ng mga tao, kailangan mo ng pera bago ka makapagpatayo, bago ka kumita doon sa isang property mo. Yes. Tama? Naiintindihan mo yun? Yeah. So, hindi din nila nakikita na may opportunity pala doon sa lote. And yun din yung naging breakthrough ko, bro. So, just to give you a quick background, etong mga properties namin kasi ay mga pamana ng lolo't lola ko. Okay. So, yes, swerte po ako, thankful po ako doon. And maganda dito, yung tatay ko kasi OFW na hindi man nakapagdagdag masyado ng asset, Okay. galing lang sa pamana ng lola ko, hindi naman naibenta. Kasi well provided kami dahil OFW siya. Sad thing lang dito, yung tatay ko up until now, 65 years old na, OFW pa rin. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Akala ko ba may retirement na sa ibang bansa ng 60?
Depende kasi, pero usually sa mga OFWs, depende sa career mo, depende kung hinandle mo siya, sarili mo. Kunyari, sa US, may mga 401k, may mga retirement fund. Dito sa Pilipinas, meron kang SSS, pero voluntary na pag-contribute, di ba? Yes. Pero sad thing lang, hindi naman kasi tinuturo ng mga panahon nila eh. Wala. Dahil hindi tinuturo to, most likely, hindi nila napag-preparan. And yun last, muntikan na siya ng pandemic na parang early retirement. Parang huling pag-usapan namin noon, that was 5 years ago, 2 million lang dapat yung inaasahan niya sa retirement fund. Grabe. Gaano katagal yun? Tatagal yung 2 million pesos kung mag-retire siya nun, diba? So, that's the thing. And good thing dito, isa kasi sa mga aim ko ay yung tatay ko, nanay ko, makapag-provide ako habang makapag-provide ako dun sa immediate family ko. May baby na ako, may nieces na ako, but at the same time, makapag-provide ako dun sa extended family which are my parents, or maybe siblings kung may kailangan sila, na hindi ako hikahos, hindi ko kailangan na may uubos ako kapag magbibigay ako sa kanila. Tama. And that's the thing na na-experience ko within these past years. And yun din yung reason ko ba't di ako nag-create ng content, kasi hindi ko naman kailangan. And at the same time, lumobo yung nangyayari sa akin in terms of those passive income for this 2024-2025. Paano sa mga nanonood na nagtataka, paano ba magkakaroon ng passive income sa isang lote? Baka meron kang step-by-step o advice sa kanila. Okay, ganda nan. Simulan muna natin sa passive income. Just to tell you, sa mga contents ko, madami ako nakikita ng mga tao na hindi naniniwala sa passive income. Yeah. Ano munang thoughts mo in terms of passive income? Unang-una, parang isa-iba, parang too good to be true yung passive income. Mas Agree. naniniwala sila sa active income. Yan, tama. Kasi talaga tinatrabaho nila. Tama. Tapos passive income parang sa kanila is something na kapag retirement na matagal maaabot. So yun yung kadalasang naririnig ko sa mga tao o paniniwala din nila. Alright, true. So, dyan muna natin simulan. Active income, kumikita ka kasi pinagpapalit mo yung oras mo doon sa trabaho or anything. Meaning, meron kapalit na oras para kumita ka. So, does this mean na yung negosyo, kung ikaw nagtatrabaho, active income yun? Kung may sarili kang negosyo, pero nagtatrabaho ka doon sa negosyo mo, doesn't that mean na active income yun? Well, possible na. Diba? Ikaw, alam ko, tama, architectural services yung ginagawa mo. Correct. Can you say na passive income yan or active income yan? Right now, for me, it's passive na. Passive. Yes. Paano siya naging passive? Kasi meron na kasi kaming sistema na inaalaw na yung mga tao namin, sila na yung nag-produce ng results ng less na yung supervision namin or as much as possible, wala na talaga kami. Agree. So, it's passive na sa amin. Tama. So, that also is the thing that happens. Okay. And I wanna let you know na meron dun sa gitna ng dalawang yon, which is active at saka passive. Yung gitna nun is called residual income. Residual income is one such thing na magtatrabaho ka for a while, tapos once na matrabaho mo, tuloy-tuloy na yung kinikita mo. Yes. So usually, pumapatak yung real estate or yung rental property sa lote sa residual income. Not unless, katulad ng ginawa mo, nag-create ka ng sistema, in-automate mo yung business na hindi ka na nagtatrabaho doon for anything, meaning, tsaka siya nagiging passive. Yes. So, I would rather call this actually, just to clear this up, residual income. Residual. Kung mag-set ako ng mga automations doon, which is na nakikita ko, nung umpisa, hindi ko pa kailangan, dahil maunti pa lang naman, pero dumadating na sa point na parang meron na akong pera, may leverage na akong pwedeng gawin, na pwede ko na siyang i-automate. Let's say, for example, eviction notices, mga notices for mga tenant, maybe yung mga negotiations dun sa sa mga magiging tenant, pwede kong set upan niya ng automation. So, dun lang siya nagiging passive. So, again, residual to, pero usually, nagmumukha na siyang passive yung ginagawa. Ngayon, paano ba kumikita in terms of residual or passive income tungkol sa lote? Ang kauna-unahan ko laging ginagawa is market research talaga. Okay. Kasi, ito yung usual na tanong paano ba papaupahan? Tama naman talaga yan. Pero, ang sumusunod na mga tanong, paano mo papresyon yung lote? Paano mo malalaman kung ano yung tamang market? At sino dapat uupa? Especially, lote yan. One thing na gustong-gusto ko sa lote, I call it a blank canvas. Okay. Bakit? If you have a commercial property, usually, limited na kung ano yung pwede nilang gawin Kasi, may building na yan, may size na yan, may itsura na ng kwarto, kahit bare lang siya. Pero, i-fit mo lang siya sa kung ano yung pwede. Yes. Pero kapag lote yan,
blank canvas yan na parang kahit ano pwede mong ilagay. Tama. Di ba? But the thing that helps me in terms of kung ano yung talagang makakapunta doon, makakapag-rent doon, market research talaga. Kasi, not all lots are built equally. Okay. Kailangan mo talagang malaman kung sino yung magpa-prosper doon sa lote na yan. That's where market research come in. Ngayon, yung market research din, doon ko din nalalaman yung presyo, doon ko nalalaman kung magkano dapat paupa, hanggang ilan dapat yung taon, ilan dapat yung magiging escalation niya once na umabot ng 5 years, 10 years, 15 years, maybe maging long-term, mid-term, or short-term na rental. So, after ko mag-market research, alam ko na yung mga figures, alam ko yung minimum na pwede kong i-take as rent, alam ko din yung maximum na pwede kong i-take na as rent. Ngayon, dun ako usually naglalaro ng mga negotiation. Bigyan ko lang sila ng isang key pagdating dun sa market research. And this is where siguro nahirapan ako before. Kasi, pag nagsisimula ka, wala ka pang panggalaw usually. Tama. Wala ka pang pera eh. Ang pinakaginawa ko nun, pwede kang magtawag dun sa mga naka-lot for list dun din sa paligid. Okay. So, ito nga lang, siya, shotgun, oras mo, talagang parang hit and miss. Kasi, pwedeng ang taas-taas ng presyo nila, madami kasing naging pitfall ng mga nagpapaupa. Ako yung may-ari, ako yung masusunod, eto gusto kong presyo. Which is, ang tagal-tagal na nung loting bakante, walang nangyayari. Diba? Just to align this, nasa 7, magiging 8 na yung umuupa sa akin. 8? Oo. Usually, these are more or less 200 square meters, may 2,000, may 600, may 5,000 square meters. Again, pamana to lolo't lola ko. Very grateful ako. Thank you sa lolo't lola ko. Pero yun, ang tagal din kasi nang nakatenga ng lupa eh. Imagine, inabot yung lolo't lola ko dumaan sa kamay ng magulang ko, ng tsuhin ko, tsahin ko. And for 30 years, agricultural lang yung lote, tinatamnan lang nila. Ngayon, it's earning monthly. Okay. At matatawag kong passive. Passive. Kasi halos wala nang ginagawa. Masasabi mo ba na-mention mo kasi may mga iba nagpapalis na mahigpit. Parang gusto talaga na may certain amount. Gusto niya, ito yung rules ko dahil lupa ko naman to. Masasabi mo ba sa sarili mo na naghigpit ka rin ba or may iba kang strategy kaya ka nakakuha ng 8 rental niya? Okay. May iba akong strategy, pero ma-attribute ko to dun sa sales skills ko. Okay. Which is na-develop ko throughout the years bago ako mapunta dito. Kasi nasa insurance industry ako dati. Up until now, nasa insurance industry pa rin ako. It's just that, yun yung naging stepping stone ko para dun sa sales skills ko na nagamit ko dito sa rental properties. So, sabi mo meron market research at kailangan kahit paano meron din sales skills. So, sa mga balik muna tayo sa market. Sige, so, again, first step is market research. Okay. Second step is marketing. Marketing. So, ang marketing kasi tsaka sales magkaiba. Ito yung usually nagiging problema ng mga tao eh. Lalo na mga professionals just like you. Marketing is ipinapaalam mo na may produkto ka, may service ka sa iba. Yes. The sales skills, usually, ito yung negotiation. Ito na yung usapan nyo na kuklose ka na, nagde-negotiate ka na ng deal, nagde-negotiate ka na magkano yung upa, yun yung sales. The thing is, kung hindi ka magmamarket as step 2, wala kang masasilan. Diba? So, step 2 is talagang marketing ka muna. So, how do I market? Ang key ko dito ay, usually din iniisip ng iba, pwede mo yan marketplace, i-ads, hindi pwede. Kasi, ang market mo, kung ano yung demographics ng lupa na meron ka. Okay. So, usually, ang nakakakita ng lupa, kung sino yung interesado, dumadaan dun. Okay. So, ang the best lang talaga for lot rental, signage na malaki. Mga signages na po. Signage lang talaga na lot for lease, ma'am. Contact this number. Ma'am, yun lang. Yun lang yung ginagawa ko. Tapos, quick, story lang. Isang beses, napuno ko na yung isang lugar. Okay. Ngayon, ito yung latest ko na closing ko ngayon na inasikaso ko ngayon. Yung signage ko, ang ginawa ko sa kanya para matagalan, alam mo Hardiflex? Yes. Doon ako nagpapintura. Okay. Parang hindi nabubulok, hindi katulad ng tarpaulin. Usually, tarpaulin 6 to 12 months lang tumatagal. Oo. Hindi nabubulok, hindi inaanay, hindi kahit nasisira kahit maulanan. Dahil napuno ko na yung isang property, yung katapat nun kasi sa akin din, inilipat ko na doon sa tabi. Okay. So, hindi na siya kita ng public. Isang beses, isang araw, I think this was December 2024, tumawag sa akin, may tumawag. Yung tawag na yun, sabi niya, "Sir, meron akong gustong i-offer sa inyo.
cell site, 144 square meters, ganito, ganyan. Yung mga ibang details kung magkano dito, sabihin dito. Pero, that's the thing. Hindi na nila kita yung sign. Tinanong ko, paano mo nalaman number ko? Meron po dito karatula dito sa gilid. As in, nag-scout lang talaga sila. Nakita lang nila na hindi na siya in display for public, pero nakita pa rin nila. And that's the thing dun sa marketing eh. At ito din yung reason kung bakit signages sa lote yung pinakagusto ko. Kasi, pang matagalan dapat siya dahil hindi mo alam kung kailan ready na yung mga tao bibili sa'yo. Same thing sa lahat ng marketing. As much as possible na visible ka, yun yung pinakamahalaga in terms of marketing. Basta nakikita. Paano naman sa mga OFW na, let's say, gusto nila mag-market ng lote nila? Maliban sa signage, ano ba pwede nilang gawin para makita ng ibang, mali mo, OFW rin yung client nila, kaso wala sa Pilipinas para mag-ikot? Tendency kasi na nangyayari dito. Pwede mo kasi siyang i-offer. So, pwede yan. Usual na methods of marketing, which is network. Mag-network ka, yung mga kilala mo, i-offer mo yan. Yeah. Second, again, yung mga traditional na marketing, which is yung mga signages. Third, guerrilla marketing, kung talagang gusto mo, pa-viralin mo yung property mo. Fourth, mga digital marketing, ganyan. Ang nangyayari kasi dito, hindi ko nakikita, in terms of lote lang to hindi ko nakikita effective yung tatlo. Dahil, i-offer mo dun sa OFW, nasa ibang bansa nga. Yeah. Anin mo yung property mo. Tama naman. Unless may specific need na, bago mo i-offer, meaning, may lumapit sa'yo, naghahanap ako ng property, tapos, sumakto. Nag-align lang. Oo, nag-align lang. Which is, usually, dito na din kasi napupunta yung step 3, bro. Yung step 3 kasi, essentially, negotiation process na yan. Yeah. Andito na yung sales. But the thing with step 3, ang pinakamahalaga kasi dito, ewan ko kung nakita ng mga audience nyo yung mga kay Jordan Belfort, yung Wolf of Wall Street, tinatawag. Yes. Ang lagi niyang key, tanong niya, sell me this pen. Yeah. So, how do you sell the pen? Is if you create a need. Yes. Pangangailangan. Kasi fulfill mo lang yung need nila eh. Okay. Ang problema, in terms of marketing, kung mali yung minamarket mo, dahil hindi kailangan ng mga tao yung minamarket mo, yung pinagmamarketan mo, hindi mo mahanap kung sino dapat yung tao para doon. So that's where, in terms of raw lots, signages talaga yung pinakamaganda. Bakit? Kasi nandun yung sa lote mo. Yung dadaan doon, sila yung most likely, kailangan ko ng property dito eh. Doon sila maghahanap eh. Kasi dito, alam nilang doon yung demand na kailangan nila eh. May pangangailangan sila doon. So, yun lang talaga yung nakikita ko na parang sniper rifle na laser focus yung marketing sa matching ng clients mo. Sa ngayon na-mention mo, 8 yung rental na pinapagawa mo. Para magkaroon ng idea din yung mga ibang audience natin. Ano-ano bang pwedeng gawin sa lote? Kasi yung iba sa amin nagpapagawa resort, o kaya mga bahay nila talaga. Pero ano pa ba yung parang pang-passive income para may idea sila? What I'm seeing here dun sa question mo ay kung ikaw yung may pera, ikaw yung may lote, gusto mong gawin doon sa lote. Yes. Tama? Hindi yung meron kang may uupa sa'yo. Yes. Diba? So, set aside natin to. Kasi gusto ko din i-differentiate to eh. Okay. Doon tayo sa tanong mo muna. One key thing about sa pwede mong gawin sa lote kasi, for me, lahat ng business, kailangan mo lang din talaga na i-calculate kung kikita ka ba talaga yung profitability. Wala talaga siyang emotions. Numbers lang din talaga ang business. Ngayon, in terms sa gagawin mo, kung makita mo yan, tapos nag-calculate ka, you really did your due diligence, nag-research ka, mangyayari, malalaman mo na okay talaga yan. Yeah. So, paano? Hindi ko kasi pwedeng sabihin na, okay, gawa ka ng hardware, gawa ka ng mechanical shop, mga torno, dynamo, machine shop, ganyan, gawa ka ng, which is ito yung mga umupa sa akin, gawa ka ng resort, gawa ka ng apartment. Hindi eh. It will depend really on the risk profile of a person. Siguro, it is best na ako yung bigay ko example. Madami akong lote. Sobrang dami kong property. Problema ko, tamad ako. Okay. That's why, tawag ko sa lazy investor. Yes. Kasi, ayoko ng segue lang yung mga anak ngayon ng ibang mga negosyante, iba hindi lahat. Yung anak ng ibang negosyante, ayaw na nilang sumunod dun sa yapak ng mga magulang nila. Bakit? Kasi hindi nila nakita yung magulang nila eh. Yeah. Hindi nila nakasama sa buhay nila eh. Ayoko din mangyari yan sa akin. And ako, one of my main reasons bakit hindi
nag-jump ako from employee to negosyante or real estate proprietor kasi gusto ko makasama yung anak ko. Kasama nga natin kanina, di ba? Yeah. Pwede ko siyang samahan ulit. Gusto ko siyang makitang lumaki. Ayoko siyang dumating ako sa punto na 40 years, 45 years na yung tatay ko bilang OFW. Bibilang lang sa kamay kung ilang taon ko siya nakasama. So, ayoko mangyari yun. Yun yung risk profile ko. Pero, lahat ng mga nangyayari doon sa mga decision ko doon sa property, sa business, ay base doon sa personality ko, sa attitude ko. So, nakadepende yan sa mismong sa may-ari. Sa may-ari. Kasi, let's say, for example, may open up ka na resort, iniisip mo, may negosyo ka na eh. Pero pag mayroon ka ng resort, sasaluhin mo yung marketing responsibilities, sasaluhin mo yung sales responsibilities, yung customer service representation, yung public relations, yung accounting, yung finance, yung HR, kung may tauhan ka, sasaluhin mo lahat yun eh. Yes. So, it will depend talaga doon sa tao. Nasasagot ko yung tanong mo. Tama na. So, pwede ako mag-inform. Ngayon, sa lahat na nakita ko in terms of business, meron lang din talaga na klase ng business na papasok sa isang tao. Saan magbabase yon? Ano ba yung vision mo sa sarili mo? Okay. Kasi doon mo makikita kung ano yung risks na gusto mong i-take. Meron kasing mga kabataan ngayon, may mga tulad ng ibang mga millennials at ibang Gen Zs na nabibiyayaan or nabibigyan ng privilege na pamanahan ng lupa. Okay. So, sa mga kabataan ngayon na may lupang namana, ano kayang pwedeng maipapayo mo? Kasi yung iba, minsan na babalitaan namin na binibenta yung lupa para sa mga kagustuhan nila o kaya iba sa sugal. So, baka may advice ka para at least may direction lang sila sa lupa na hawak nila ngayon. So, madaming ganyan. Segue ko na din. Nagsimula kami ng family namin. Din sa lolo't lola ng galing sa nanay ko. Okay. Around 100 hectares. Laki. So, siguro 110, 115 hectares. Okay. Ngayon, siguro mga nasa 30. Yung kabuuan na yun, half nun most likely nasa amin. Okay. Kasi yung tatay ko yung OFW na pangasawa ng nanay ko, kami yung nakapag-preserve maigi. Yes. Okay. So, hindi ko din masabi na ganun na sila ka-mature. So, in terms of maturity ng psychological development, emotional maturity ng tao, hindi natin tatakal yun. Pero, in terms of doon sa anong pwede mong gawin sa lote, ang masasuggest ko, kasi hindi din talaga nakikita ng mga tao na may opportunity. No. Lote pa lang to pinag-usapan. And, hindi din naman lahat ng lote masasabi kong pwede talaga upahan. Okay. Kasi meron talaga nasa bukid, nasa kasulok-sulukan ng Pilipinas, ganyan. Yeah. Pero, why not? I-try mo lang i-market. Kasi gasino lang naman yung gagastusin mo para sa maybe tarpaulin, maybe yung sinasabi ko Hardiflex. Ang susunod ko nga bro, yero lang Okay. Alam mo yero? Tapos papasulot ko dun sa gumagawa ng karatula ng jeep. Tapos yun lang, kulay pula lang na lot for lease, ganyan. Yun lang yung gagastusin ko dun. Bakit? Doon ko nakikita yung opportunity. Kung may tumawag, di baka may interested. Diba? Kasi, punta tayo doon sa step 3 kanina, which is yung negotiation, yung matching, yung sales. Hindi ko din alam kung sino yung pwedeng kumuha ng lupa. Yeah. Pero not unless i-market ko yan, not unless i-offer ko yung product ko, then hindi ako nagkaroon ng opportunity na makita. So, katulad yan sinasabi nila, you get 0% chance if you don't take the shot. Pero, at least, kung subukan mo, at least may chance ka makashoot. Ngayon, siguro ang pwede kong baliin, anong meron kung magpaupa ako? Nasa iyo pa rin yung lupa, kumikita ka na. Kapag kumikita ka, may increase ka din ng cash flow. Yes. Yung cash flow na yan, pwede may represent sa bangko, pwede ka ulit mag-acquire ng property, pwede ka mag-develop. Yeah. Ngayon na may pera na ako, dadating na ako sa point na developments na yung gusto kong gawin mo. Mas malaking, large scale na. Kasi nakikita na yung credit mo, no? So, eto nga kasi ngayon, bro, pinakamahalaga sa akin. Tatay ko kasi for the past 45 years, nagtatrabaho abroad. Nung November, December, umuwi siya. Tapos tinanong niya ako, anong pwede mo ma-provide? Dahil pag nag-retire siya, wala siyang source of income na handle eh. Yeah. Okay naman, meron namang lump sum. Usually, sabi niya, kaya daw niya yun. Pero yung nanay ko, yun yung concern niya. Tsaka,
meron siyang maintenance, medication, 65 na yung tatay ko. About 50K a month. Tapos, ngayon, last month lang, kinausap ko yung tatay ko. Sabi ko, tinatanong mo ako no last quarter nung 2024. Sabi ko, eto, ready na ako. Mayroon na akong pang provide. Pwede ka na umuwi. Yan. And, happy lang ako kasi hindi ko masabi na nanggagaling siya doon sa sarili kong ipon, sa sarili kong cup. Yeah. Kasi bro, kung ito usually naging experience ng OFWs, ng mga anak, mga breadwinner, nanggagaling kasi sa sarili mong baso, sarili mong cup, yung ibinibigay mo sa iba until such time na maubos ka Yeah. Ngayon, dumating ako sa point na hindi ko na kailangan. Kung meron man ako, dahil siya, umaapaw na lang siya, sobra na siya, hindi ko siya kailangan na sobrang angkinin lahat. And, ang isa pang happy ako dito, just to let you know, hindi din naman ako sobrang laki kumita, hindi din naman ako sobrang garbo yung buhay ko. Ang isa talaga na pinaka-grateful ako for year 2024-2025, yung inasikaso ko talaga yung sarili ko, which is, ang nakita kong effect nun, peaceful talaga yung buhay ko ngayon. So ngayon ba, kung sakali, paano maayos ng mga nanonood na, yun nga, yung mga ganyan yung sitwasyon, gusto rin nila mapauwi yung mga magulang nila, ano kayang maganda bang advice na ayusin muna nila yung sarili nila para... Okay. Sobrang lawa kasi nan, sobrang vague nung ganyang klaseng usapan. Yeah. Pero ang pinakaginawa ko na lang, just to simplihan ko na lang muna to siguro. Ang pinakamahalaga kasi ay, alam mo, kilalanin mo talaga yung sarili mo. Yung old age na sinasabi na know thyself, sobrang halaga nun. Kasi sobrang daming mong triggers. Dumating ako sa punto na hindi naman naniniwala sa akin yung magulang ko, hindi naman naniniwala na okay yung mangyayari. Dumating sa punto na yung magulang ko, bakit daw hindi ako nagpo-provide, ganyan. Kasi feeling ko, kailangan munang asikasuhin ko yung sarili ko. Alam mo yun, sa aeroplano, kung bumaba yung oxygen, sino unahin mo? Sarili mo, di ba? Kasi kung hindi mo unahin sarili mo, baka mahimatay ka na bago mo masupport yung iba. Ganun din in terms of life. Pero hindi ko magagawa yun pagdating dun sa kung hindi ko inayos sa sarili ko. Ang pinaka-symptoms ko nun, naghihingi ako ng approval ng nanay at tatay ko. Kailangan meron mo ng go signal, Go signal, tama ba yung gagawin ko? Okay ba to para sa inyo? Kung ganun yung nangyari, sinunod ko yung mga skepticism nila. Wala sana ako dito sa industry na to, sa ganito yung nangyari. Nakatenga pa rin yung property. Actually, yan yung common kasi na, kasi parang ito yung culture talaga sa Filipino families. Pero, meron talaga isang anak na talagang, pwede. Sabi ka challenge, di ba? Pero may someone talaga na, baka parang hindi akma sa kanya yun. Siguro yun yung nasa paniniwala niya. Pero kung sakali naman, regarding sa, mga OFW rin, na, yun nga, na may lupa, may lote, so ang raw lots right now, is it malaki pa ba ang posibilidad ng ganitong type of business o ano ba siya, parang selective lang talaga siya in the process? Hindi ko may recommend. Selective lang din talaga. Ito yung mga isa sa mga nagiging napapansin ko sa mga OFWs, and siguro ito na yung gusto ko ilabas din sa lahat, na gusto ko maintindihan nyo ang investment. Usually kasi nagkakaroon ng maling connotation. Kailangan mo talaga ng maayos na investment, pero ang tatargetin mo para sa investment mo, dapat kumikita ng pera. Kasi iniisip ng tao, may bahay ako, investment. May kotse ako, investment yan. Pinag-aral ko yung anak ko, investment yan. May lote ako, investment yan. Problema, yung nangyayari na to, hindi siya dumadagdag sa income. May investment ka sa insurance, may investment ka sa stock market, pero lahat paper assets. In paper value, tumataas yung assets mo. Pero yung income mo, kung ano yung sinusweldo mo sa ibang bansa, yun pa rin. So, ang number one na gusto kong maintindihan ng mga OFWs or for any person whatsoever, kailangan mong unahing targetin tumaas income mo. At yung dapat maging investment mo, magpapasok ng pera sa bulsa mo. On hand, hindi on paper. Hand. Hindi paper. Tama naman. Kailangan talaga yun. Kailangan talaga kumikita ka. Kung kumikita ka ngayon bilang, sabihin natin, BH, 30K a month, 40K a month, dapat maging 60,000 yan. Maybe yung 60,000, yung 20,000 doon sa 40,000 na gap doon sa 60, yung 20K kitain mo bilang passive income, residual income. Ganyan. Kung may 100,000 ka, 150K ka bilang, let's say, IT, maybe CSR dun sa ibang bansa, at least sana maging 200,000 yan. Maging 300,000 yan.
At kapag umuwi ka ng Pilipinas, yung 150k mo, wala ka eh. Mawawala yan eh. Ang mangyayari, yung another 150k, kumikita ka kahit wala ka nang ginagawa, kahit nandito ka na sa Pilipinas. Yeah. Kung meron yung 300,000 pesos a month bilang maybe IT, engineer, architect, maybe as an engineer, kumikita ka 500,000 a month in pesos sa ibang bansa. Sana matumbasan mo yun pag umuwi ka ng Pilipinas ng passive income. Ito yung isang gusto kong papaisip yung mga tao, which is, hindi nyo kailangan magmadali. Kasi yun lang yung, okay, kumikita kang 30,000 pesos ngayon per month, gusto mo mag-jump 500,000 pesos per month, ang hirap nun. Paano kung sabihin natin, mamamatch lang natin, okay, 30,000 pesos ka bilang OFW, mamatch natin, may 30,000 pesos ka in the next months to come, in the years to come, kahit umuwi ka ng Pilipinas, kahit wala ka nang ginagawa. Ano ba? Okay ba yun? Okay. Diba? At least matapos lang na hindi mo na kailangan lumayo dun sa family mo. Yeah. At least matapos lang na nangungupahan pa kayo. Ay, kasi mas sobrang dami opportunity. And ito yung gusto kong i-offer sa ibang tao na may opportunity talaga dito, and ito opportunity na to ibibring up ko talaga sa kanila. So, saan po kayo namin pwede naman panoorin? Saan sila pwedeng mag-message kung gusto nila masama sa community na to? Direction na lang kayo sa community. Ngayon, kung magpo-post kayo doon, walang problema. Sagutin nyo lang yung mga questions. Yung unang community ay people, PIPOL, Pinoy Investments and Property Owners League. Yan yung sa mga rental properties. Now, for OFWs, this has been for so long, I think nabuta pala ng misis mo. Tawag ko is Balikbayan for Good. FOR. Balikbayan for Good. Wala tong space. So, ang goal nitong community na to ay para mapag-for good yung mga OFWs. So, ngayon, you can find me, you can message me sa profile ko, sa page ko, sorry. Yung page ko ay Jeric, capital T, and Arboleda. So, Jeric, space T, space Arboleda. Yan. You can find me on TikTok, IG, FB. Yan. And that's social media. And meron po kayo YouTube or... YouTube ko kasi gusto ko ng podcast, pero hindi, pinifigure out ko pa siya. Okay. So, mostly active ka sa Facebook. Usually, TikTok. shorts pa lang ako sa Reels. Nice. And yung The Lazy Investor, same rin ba? Or... Yung Lazy Investor kasi, I found out na pwede ka naman may branding, tapos meron kang username pa rin. Username na lang para kilala niyo na ako, Jeric Arboleda. Ngayon, yung Lazy Investor kasi, ang point niya kasi nito, ang daming mga tao na iniisip mag-business. But the thing is, hindi lahat ng tao ay tailored para mag-business. May mga tao na mahiyain, may mga tao na hindi ganun gusto mag-take up ng risk ng sobra-sobra, may tao na daming nakatenga na pera na naipon lang. So why not? Mag-invest ka na lang na kumikita ka ng money-generating asset or investment. Diba? So, ano man ang estado, welcome sa community mo. Yep. Yun, so narinig nyo si Mr. Jeric Arboleda. And Sir Jeric, I like everything what you stand for. And I hope marami ka pang matulungan na mga OFW at of course yung mga kababayan natin na nangangarap din at nagsisimula na din mangarap para sa kanilang mga properties at sa rental properties na gusto rin nilang palaguin at somehow makatulong din sa kanilang pamilya at sa kanilang komunidad. So yun, another episode has been covered and I hope marami kayong natutunan dito sa episode na to. If you wish to see Mr. Jeric Arboleda sa kanyang mga social media pages, you can also follow us and we can also plug yung mga links dito sa ating mga description below. So, you can follow us on our social media and our YouTube channel. You can subscribe and click that notification bell to not miss any new episode. Again, another episode has been done. This is Architect Danny Florendo and see you sa mga next episodes. God bless mga kabahay.